Meron din po kayong binanggit na may mga party list groups na yung mga nominee ay may pending corruption cases, tapos meron namang iba na halos walang malinaw na advokasya. Paano po ba natin tatanggapin yung mga ganyang klase ng information? Medyo mahirap tanggapin talaga. Pero pwede naman nating sabihin na okay, pending pa lang naman, wala pa namang conviction, kaya may karapatan silang tumakbo. Legally, yes. Tama yung ganong argumento. Kaya lang syempre, magdadalawang isip ka kung mabibigyan ka ng choice between someone na walang pending na kaso hinggil sa korupsyon kumpara sa isa pa na malinis naman yung kanyang record. Dapat may ganong klaseng pagpili doon sa mga botante. Kaya lang dito sa ating halalan, lalo na nitong nakaraang 2025, at least at the local level, minsan parang ang nangyayari, it's a choice between two political dynasties. Yun yung naranasan ko bilang botante dito sa Marikina halimbawa. Kaya may ganong sitwasyon tayo sa party list, unfortunately. Tapos yung usapin din ng kaso, dapat tingnan din natin. Kasi meron din namang mga kandidato, may pending na kaso, pero these are politically motivated. Pero pag usapin ng corruption yan, DJ Chacha at Ted, hindi lang yan usapin ng pagiging politically motivated, usapin yan kadalasan ng greed o pagiging garapal sa pwesto. Kaya dapat hindi na sana, kung may sense of delicadeza yung tao, legally pwede siyang tumakbo kahit na may pending na kaso siya, pero kung delikadesa rin lang yung pag-uusapan, di sana wag na lang muna at resolbahin muna niya yung kanyang kaso. Pag na-absuelto siya, edi saka siya tumakbo.